Exodus chapter 6 to 10. Tagalog Bible reading with audio. Please like and subscribe and share my channel Yokip Inspiracino TV. Thank you so much. Ang Panginoon ay nangako ng kaligtasan o na sinabi ng Panginoon kay Moises. Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko kay Paraon. Dahil sa aking kapangyarihan, palalayain niya ang aking bayan. Sa ilalim ng aking pamumuno, palalayain niya sila at paalisin mula sa kanyang lupain. Sinabi pa ng Diyos kay Moises, ako ang Panginoon. Ako'y napakita kina Abraham, Isaac at Jacob bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ko ipinakilala sa kanila ang aking pangalan na Panginoon. Nakipagtipan ako sa kanila na ibibigay ko sa kanila ang Canaan, ang lupaing kanilang tinirhan bilang mga dayuhan. May narinig ko ang daing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Ehipsyo at naalaala ko ang aking tipan. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Ililigtas ko kayo sa mga paghihirap na dulot ng mga Ehipsyo at palalayain ko kayo sa pagkaalipin. Ililigtas ko kayo sa pamamagitan ng malalakas na gawa at mga dakilang kahatulan. 7 Gagawin ko kayong aking bayan at ako ang inyong magiging Diyos. Malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto. O dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob at ibibigay ko ito sa inyo bilang inyong sariling lupa. Ako ang Panginoon. Noon ipinahayag ni Moises ito sa mga Israelita, ngunit hindi sila nakinig sa kanya dahil sa matinding pangaalipin at kabiguan. Utos ng Diyos kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, 11 Puntahan mo si Paraon na hari ng Ehipto at sabihin mong palayain niya ang mga Israelita. 12 Ngunit sumagot si Moises, kung ang mga Israelita man ay hindi ako pinakinggan, paano pa kaya si Paraon? Bukod dito, ako'y hindi magaling magsalita. 13 Ngunit sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron na dalhin ang mensahe sa mga Israelita at kay Paraon upang ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. Ang tala ng mga angkan ni Levi. 14 Ito ang mga pinuno ng mga angkan ng Israel. Ang mga anak ni Ruben na panganay ni Israel, sina Hanok, Palu, Hezron at Carmi. Ito ang mga angkan ni Ruben. 15 Ang mga anak ni Simeon, sina Jemuel, Jamin, Ohad, Yasin, Zohar at Saul na anak ng isang Kananeyang babae. Ito ang mga angkan ni Simeon. 16 Ito naman ang mga anak ni Levi, sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. 17 Ang mga anak ni Gershon ay sina Libni at Simei. 18 Ang mga anak ni Kohat ay sina Amram, Izhar, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 123 taon. 19 Ang mga anak ni Merari ay sina Mahli at Musi. Ito ang mga angkan ni Levi. 20 Pinakasalan ni Amram si Jochebed na kanyang tiya at sila ang naging magulang ni Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. 21 Ang mga anak ni Izhar ay sina Korah, Nepheg at Zikri. 22 Ang mga anak ni Uziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. 23 Pinakasalan ni Aaron si Eliseba, anak ni Aminadab at kapatid ni Nahason. Naging anak nila sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. 24 Ang mga anak ni Korah ay sina Asir, Elkanah at Abiasaph. 25 Pinakasalan ni Eleazar, anak ni Aaron, si anak na babae ni Putiel at nagkaanak sila ng lalaking si Phinehas. Ito yung mga pinuno ng mga angkan ng mga Levita, si Moises at si Aaron. 26 Sina Aaron at Moises, ang siyang kinausap ng Panginoon, at inutusan na ilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto. 27 Sila ang humarap kay Paraon na hari ng Ehipto upang sabihin ang utos ng Panginoon. Dumaytod ng kausapin ng Panginoon si Moises sa Ehipto. 29 Sinabi niya, ako ang Panginoon. Sabihin mo kay Paraon, ang hari ng Ehipto, ang lahat ng sinasabi ko sa iyo. 30 Ngunit sinabi ni Moises, ako po'y hindi magaling magsalita. Bakit ako pakikinggan ni Paraon? Exodo 7 1 At sinabi ng Panginoon kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang parang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Dawa iyong sasalitain ang lahat ng aking iuutos sa iyo. At si Aaron na iyong kapatid ay sasalita kay Paraon upang palayain niya ang mga anak ni Israel mula sa kaniyang lupain. Ngunit aking papagmatigasin ang puso ni Paraon at aking pararamihin ang aking mga tanda at mga kababalaghan sa lupain ng Ehipto. 4 At hindi kayo pakikinggan ni Paraon, at aking ipapatong ang aking kamay sa Ehipto, at aking ilalabas ang aking mga hukbo, ang aking bayan ng mga anak ni Israel, mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng mga dakilang kahatulan. At malalaman ng mga Ehipsyo na ako ang Panginoon, pagka aking iniunat ang aking kamay sa Ehipto, at inilabas ko ang mga anak ni Israel sa gitna nila. 6 At ginawang gayon ni Moises at ni Aaron kung paanong iniutos
ng Panginoon sa kanila, ay gayon ang ginawa nila. 7 At si Moises ay may 80 taon, at si Aaron ay may 83 taon, nang sila'y magsalita kay Faraon. 8 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron na sinasabi. 9 Pagka kayo'y magsasalita kay Faraon, at sasabihin niya sa inyo, magpakita kayo ng isang kababalaghan, ay iyong sasabihin kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at ihagis mo sa harap ni Faraon upang maging isang ahas. 10 At si Moises at si Aaron ay naparoon kay Faraon, at ginawa nila ang gaya ng iniutos ng Panginoon, at inihagis ni Aaron ang kaniyang tungkod sa harap ni Faraon, at sa harap ng kaniyang mga lingkod, at ito'y naging isang ahas. 11 Nang magkagayoy, tinawag naman ni Faraon ang mga pantas, at ang mga mangkukulam, at ginawa naman ng mga mahiko ng Ehipto sa pamamagitan ng kanilang mga lihim na gawa. 12 Sapagkat inihagis nila ang bawat isa ang kaniyang tungkod, at mga naging mga ahas, ngunit nilamon ng tungkod ni Aaron ang kanilang mga tungkod. 13 At pinapagmatigas ng puso ni Faraon, at hindi niya pinakinggan sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. 14 At sinabi ng Panginoon kay Moises, matigas ang puso ni Faraon, ayaw niyang payaunin ang bayan. 15 Pumaron ka sa Faraon sa kinaumagahan. Narito siya'y lalabas sa tubig, at ikaw ay tumayo sa baybayin ng ilog upang salubungin siya, at ang tungkod na naging ahas ay kunin mo sa iyong kamay. 16 At iyong sasabihin sa kanya, sinugo ako sa iyo ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo na sinasabi, payaunin mo ang aking bayan upang makapaglingkod sa akin sa ilang, at narito hanggang na ngayon hindi mo dininig. 17 Ganito ang sabi ng Panginoon, sa ganito ay makikilala mo na ako ang Panginoon. Narito, aking papaluin ng tungkod na nasa aking kamay ang tubig na nasa ilog, at magiging dugo. 18 At ang isda na nasa ilog ay mamamatay, at ang ilog ay babahuin, at ayaw inumin ng mga Ehipsyo ang tubig ng ilog. 19 At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, kunin mo ang iyong tungkod, at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng tubig ng Ehipto, sa kanilang mga ilog, sa kanilang mga ilog-ilugan, at sa kanilang mga lawa, at sa lahat nilang tipunan ng tubig upang mga maging dugo. At magkakaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto, sa mga sisidlang kahoy at sa mga sisidlang bato. 20 At ginawa ng Moises at ni Aaron ang gaya ng iniutos ng Panginoon, at kaniyang itinaas ang tungkod, at kaniyang pinalo ang tubig na nasa ilog, sa paningin ni Faraon at sa paningin ng kaniyang mga lingkod, at ang lahat ng tubig na nasa ilog ay naging dugo. 21 At ang mga isda na nasa ilog ay namatay, at ang ilog ay bumaho, na anupat ang mga Ehipsyo ay hindi makainom ng tubig ng ilog, at nagkaroon ng dugo sa buong lupain ng Ehipto. 22 At gayon din ginawa ng mga mahiko ng Ehipto ng kanilang mga lihim na gawa, at ang puso ni Faraon ay matigas, at hindi niya dininig sila, gaya ng sinabi ng Panginoon. 23 At lumingon si Faraon at pumasok sa kaniyang bahay, at hindi pinansin ang kahit isang bagay. 24 At ang lahat ng mga Ehipsyo ay naghukay sa palibot ng ilog upang makainom ng tubig, sapagkat hindi sila makainom ng tubig ng ilog. 25 At lumipas ang 7 araw pagkatapos na masaktan ng Panginoon ang ilog. Exodo 8, 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, ganito ang sabi ng Panginoon, tulutan mong yumaon ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. Har 2 At kung ayaw mo silang payaunin, ay narito, aking sasalutin ng mga palaka ang inyong buong lupain. 3 At ang ilog ay mapupuno ng mga palaka na magsisiahon at magsisipasok sa iyong bahay, at sa iyong tulugan, at sa iyong higaan, and the bahay minomaldingkod, at sa iyong bayan, at sa iyong mga hurno, at sa iyong mga masa ng tinapay, pater. At kapuwa akyatin ng mga palaka ikaw at ang iyong bayan, at lahat ng iyong mga lingkod. Iman at sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong kamay pati ng iyong tungkod sa mga ilog, sa mga bangbang at sa mga lawa, at magpaahon ka ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. Mais na at iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay sa tubig sa Ehipto, at ang mga palaka ay nagsiyahon at tinakpan ang lupain ng Ehipto. 7 At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon din sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto, at nagpaahon ng mga palaka sa lupain ng Ehipto. At nang magkagayoy tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, manalangin kayo sa Panginoon, na alisin ang mga palaka sa akin at sa aking bayan, at aking tutulutang yumaon ang bayan upang sila'y makapaghain sa Panginoon. 9 At sinabi ni Moises kay Faraon, magkaroon ka ng kaluwalhatiang ito sa akin,
Anong oras isasamo kita at ang iyong mga lingkod at ang iyong bayan upang ang mga palaka ay malipol sa iyo at sa iyong mga bahay at mga tira na lamang sa ilog. 10 At kaniyang sinabi sa kinabukasan. At sinabi ni Moises, mangyayari ayon sa iyong salita, upang iyong maalaman na walang gaya ng Panginoon naming Diyos. 11 At ang mga palaka ay magsisialis sa iyo, at sa iyong bahay, at sa iyong mga lingkod, at sa iyong bayan. Mga titira na lamang sa ilog. 12 At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ni Faraon. At si Moises ay dumaing sa Panginoon tungkol sa mga palaka na kaniyang dinala kay Faraon. 13 At ginawa ng Panginoon ayon sa salita ni Moises, at ang mga palaka ay namatay sa mga bahay, sa mga looban at sa mga parang. 14 At kanilang pinagpisan sa bunton-bunton, at ang lupa ay bumaho. 15 Ngunit nang makita ni Faraon na may pahinga ay pinapagmatigas ang kaniyang puso at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. 16 At sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron, iunat mo ang iyong tungkod at paluin mo ang alabok ng lupa upang maging mga kuto sa lupaing Ehipto. 17 At kaniyang ginawang gayon, at iniunat ni Aaron ang kaniyang kamay pati ng kaniyang tungkod, at pinalo ang alabok ng lupa at nagkakuto sa tao at sa hayop. Lahat ng alabok ng lupa ay naging mga kuto sa buong lupain ng Ehipto. 18 At ang mga mahiko ay gumawa ng gayon sa pamamagitan ng kanilang mga engkanto upang maglabas ng mga kuto, ngunit hindi nila nagawa at nagkakuto sa tao at sa hayop. 19 Nang magkagayoy sinabi ng mga mahiko kay Faraon, ito'y daliri ng Diyos, at ang puso ni Faraon ay nagmatigas at hindi niya dininig sila, gaya ng sinalita ng Panginoon. 20 At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon kang maaga sa kinaumagahan at tumayo ka sa harap ni Faraon. Narito siya ipasa sa tubig at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, payaunin mo ang aking bayan upang sila'y makapaglingkod sa akin. 21 Saka kung hindi mo payayaunin ang aking bayan, ay magsusugo ako ng pulupulutong na langaw sa iyo, at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, at sa loob ng iyong mga bahay, at ang mga bahay ng mga Egipsyo, ay mapupuno ng pulupulutong na langaw, at gayon din ang lupa na kinaroroonan nila. 22 At aking ihihiwalay sa araw na yaon ang lupain ng Gosen, na kinatatahanan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw, nang iyong maalaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. 23 At aking paghihiwalayin ang aking bayan at ang iyong bayan, sa kinabukasan mangyayari ang tandang ito. 24 At ginawang gayon ng Panginoon, at nagsipasok ang mga makapal na pulupulutong na langaw sa bahay ni Faraon, at sa bahay ng kaniyang mga lingkod, at sa buong lupain ng Ehipto ay nasisira ang lupa dahil sa mga pulupulutong na langaw. 25 At tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, yumaon kayo, maghain kayo sa inyong Diyos sa lupain. 26 At sinabi ni Moises, hindi marapat na aming gawing ganyan, sapagkat aming ihahain ang mga kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa Panginoon naming Diyos. Narito, ihahain ba namin ang kasuklam-suklam ng mga Ehipsyo sa harap ng kanilang mga mata, at di ba nila kami babatuhin? 27 Kami ay yayaong 3 araw na maglalakbay sa ilang, at maghahain sa Panginoon naming Diyos, ayon sa kaniyang iniutos sa amin. 20 At sinabi ni Faraon, aking payayaunin kayo upang kayo'y makapaghain sa Panginoon ninyong Diyos sa ilang. Huwag lamang kayong pakakalayo, tuloy idaing ninyo ako. 29 At sinabi ni Moises, narito iiwan kita, at aking idadalangin sa Panginoon, na ang mga pulupulutong na langaw ay magsialis bukas kay Faraon, sa kaniyang mga lingkod, at sa kaniyang bayan, ngunit huwag nang magdaya pa si Faraon, na huwag na di payaunin ang bayan upang maghain sa Panginoon. 30 At iniwan ni Moises si Faraon at nanalangin sa Panginoon. 31 At ginawa ng Panginoon ang ayon sa salita ni Moises, at inialis niya ang mga pulupulutong na langaw kay Faraon, sa kaniyang mga lingkod at sa kaniyang bayan, na walang natira kahit isa. 32 At pinapagmatigas ding muli ni Faraon ang kaniyang puso at hindi pinayaon ang bayan. Exodo 9 ang 9 na kabanata. Unang magkagayoy sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa Faraon, at iyong sabihin sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, pabayaan mong ang aking bayan ay yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin. 2
sapagkat kung tatanggihan mo ang pagpapayaon sa kanila at iyong panghawakan sila pa rin. 3. Narito ang kamay ng Panginoon ay mapapa sa iyong mga hayop na nasa parang, sa mga kabayo, sa mga asno, sa mga kamelyo, sa mga bakahan at sa mga kawan, na magiging napakabigat na salot. 4. At pagbubukurin ng Panginoon, yung mga hayop ng Israel at ang mga hayop ng Ehipto, at walang mamamatay sa lahat ng ukol, sa mga anak ni Israel. 5. At ang Panginoon ay nagtadhana ng takdang panahon na sinasabi, bukas ay gagawin ng Panginoon ang bagay na ito sa lupain. Nax. At ginawa ng Panginoon ang bagay na iyon ng kinabukasan, at ang lahat ng hayop ng Ehipto ay namatay, ngunit sa mga hayop ng mga anak ni Israel ay walang namatay kahit isa. 7. At nagsugo si Faraon at narito, wala kahit isang namatay sa mga hayop ng mga Israelita, ngunit pinatigas ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon ang bayan. 8. At sinabi ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, kumuha kayo ng inyong 2 dakot ng abong mula sa hurno, at isabog ni Moises sa dakong langit sa paningin ni Faraon. Naomi, at magiging alabok sa buong lupain ng Ehipto, at magiging bukol na may nana sa mga tao at sa hayop, na babasag sa mga bukol sa buong lupain ng Ehipto. 10. At sila'y kumuha ng abo mula sa hurno at tumayo sa harap ni Faraon, at isinabog ni Moises sa dakong langit, at ito'y naging bukol na may nana na bumabasag sa mga tao at sa hayop. 11. At hindi makapanindigan ang mga mahiko sa harap ni Moises dahil sa mga bukol, sapagkat ang mga bukol ay nasa mga mahiko at sa lahat ng mga Ehipsyo. 12. At pinatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon, at hindi siya dininig sa kanila, gaya ng sinalita ng Panginoon kay Moises. 13. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga sa kinaumagahan, at tumayo ka sa harap ni Faraon, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, pabayaan mo ang aking bayan ay yumaon, upang sila'y makapaglingkod sa akin. Pati niya, sapagkat sa panahong ito'y aking ipadadala ang lahat ng aking mga salot sa iyong puso at sa iyong mga lingkod at sa iyong bayan, upang iyong maalaman na walang gaya ko sa buong lupa. 15. Sapagkat ngayon inunat ko na ang aking kamay, upang patamaan kita at ang iyong bayan ng salot, at ikaw ay malilipol sa lupa. 16. Ngunit tunay na dahil dito ay pinatayo kita, upang maipakita ko sa iyo ang aking kapangyarihan, at upang ang aking pangalan ay mahayag sa buong lupa. 17. Ikaw bagay nagmamataas laban sa aking bayan, na hindi mo sila pinapayaong yumaon? 18 narito. Bukas sa ganitong oras ay magpapaulan ako ng totoong mabigat na granizo na hindi pa nangyari sa Ehipto mula nang itatag hanggang ngayon. Exodo 10. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Moises, pasukin mo si Faraon, sapagkat aking pinapagmatigas ang kaniyang puso at ang puso ng kaniyang mga lingkod, upang aking maipakilala itong aking mga tanda sa gitna nila. 2. At upang iyong maisaysay sa mga pakinig ng iyong anak at sa anak ng iyong anak, kung anong mga bagay ang ginawa ko sa Ehipto at ang aking mga tandang ginawa sa gitna nila, upang inyong maalaman na ako ang Panginoon. 3. At pinasok ni Moises at ni Aaron si Faraon at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ng Diyos ng mga Hebreo, hanggang kailan tatanggi kang mga yupa pa sa harap ko? Payaunin mo ang aking bayan upang ako'y mapaglingkuran nila. 4. O kung tatanggihan mong payaunin ang aking bayan, ay narito, bukas ay magdadala ako ng mga balang sa iyong hangganan, Maim, at kanilang tatakpan ang ibabaw ng lupa, na walang makakakita ng ibabaw ng lupa, at kanilang kakanin ang naiwan sa nangaligtas, na itinira sa inyo ng granizo, at kanilang kakanin ang bawat kahoy na itinutubo sa inyo ng parang. 6. At ang inyong mga bahay ay mapupuno, at ang mga bahay ng lahat mong lingkod, at ang mga bahay ng mga Ehipsyo, na hindi nakita ng inyong mga magulang, mula ng araw na sila'y mapasalupa hanggang sa araw na ito. At siya'y pumihit at nilisan si Faraon. 7. At sinabi sa kaniya ng mga lingkod ni Faraon, hanggang kailan magiging isang silo sa atin ang taong ito? Payaunin mo ang mga taong iyan upang sila'y makapaglingkod sa Panginoon nilang Diyos. Hindi mo pa ba natatalastas na ang Ehipto ay giba na? 8. At si Moises at si Aaron ay pinapagbalik kay Faraon, at kaniyang sinabi sa kanila, kayo'y yumaon, maglingkod kayo sa Panginoon ninyong Diyos, data po at sino-sino yaong magsisiyaon. Niyo. At sinabi ni Moises, kami ay yayaon 10 ng aming mga bata at 10 ng mga matanda, 10 ng aming mga anak na lalaki at babae, 10 ng aming mga kawan at 10 ng aming mga bakahan kami ay yayaon, sapagkat kami ay nararapat magdiwang ng isang pista sa Panginoon. Fire. At kaniyang sinabi sa kanila, sumainyo nawa ang Panginoon, na gaya ng aking pagpapayaon sa inyo, at sa inyong mga bata, mag-ingat kayo, sapagkat ang kasamaan ay nasa harap ninyo.
11. Huwag ganyan. Yumaon kayong mga lalaki at maglingkod sa Panginoon, sapagkat iyan ang inyong ninanasa. At sila'y pinaalis sa harap ni Faraon. 12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa lupain ng Ehipto, upang magdala ng mga balang at bumaba sa lupain ng Ehipto, at kumain ng lahat na halaman sa lupain, yaong lahat na iniwan ng granizo. 13. At iniunat ni Moises ang kaniyang tungkod sa lupain ng Ehipto, at ang Panginoon ay nagpahihip ng hanging silanganan sa lupain ng buong araw na yaon, at ng buong gabi. At nang maumaga ang hanging silanganan ay nagdala ng mga balang. Chapter 13. At ang balang ay umakyat sa ibabaw ng buong lupain ng Ehipto at tumahan sa lahat ng lupain ng Ehipto napakasama. Sa dami ay hindi naging gayon na balanggaya ng yaon, ni magkakaroon pa kailanman. 15. Sapagkat kanilang tinakpan ang ibabaw ng buong lupa, ano pat ang lupain ay naging madilim, at kanilang kinain ang bawat damo sa lupain, at ang lahat ng bunga sa mga punong kahoy na iniwan ng granizo, at walang natira na anumang sariwang bagay, ni punong kahoy, ni damo sa parang, sa buong lupain ng Ehipto. Sa gato ng magkagayoy nagmadaling tinawag ni Faraon si Moises at si Aaron, at sinabi, ako'y nagkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos, at laban sa inyo. Ngayon nga'y sinasamo ko sa inyo, na inyong patawarin ang aking kasalanan lamang sa pagkakataong ito, at ipamanhik ninyo sa Panginoon ninyong Diyos, upang kaniyang alisin lamang sa akin ang salot na ito. 18. At siya'y lumabas sa harap ni Faraon at nanalangin sa Panginoon. 19. At ibinaling ng Panginoon ang hangin sa isang totoong malakas na hanging kalunuran, na siyang nagdala sa balang at itinulak sa dagat na mapula. Wala kahit isang balang na natira sa lahat ng hangganan ng Ehipto. 20. Ngunit pinatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at hindi niya pinayaon ang mga anak ni Israel. 21. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa langit upang magkaroon ng kadiliman sa lupain ng Ehipto, sa makatuwid bagay kadiliman na mararamdaman. 22. At iniunat ni Moises ang kaniyang kamay sa langit, at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto na 3 araw. 23. Hindi nila nakikita ang isa't isa, ni tumayo ang sinuman sa kanila, sa kaniyang kinaroroonan. Sa loob ng 3 araw, datapuwat, ang lahat ng anak ni Israel ay may liwanag sa kanilang mga tahanan. 24. At tinawag ni Faraon si Moises, at sinabi, yumaon kayo, maglingkod kayo sa Panginoon, tanging manatili ang inyong mga kawan at ang inyong mga bakahan, mga bataan ninyo rin, ay yumaong kasama ninyo. 23. At sinabi ni Moises, kailangan mo ring bigyan kami ng mga hain at mga handog na susunugin upang aming maihain sa Panginoon naming Diyos. 26. Kaya't kailangang sumama sa amin ang aming mga hayop. Walang may iwang isang kuko, sapagkat mula sa mga yaon ay magsisikuha kami upang maglingkod sa Panginoon naming Diyos. At hindi namin nalalaman kung anong aming ihahain sa Panginoon hanggang kami dumating doon. 27. Datapuat pinatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon at ayaw niyang payaunin sila. At sinabi ni Faraon sa kanya, umalis ka sa harap ko at ingatan mong huwag kang magpakita sa akin uli, sapagkat sa araw na makita mo ang aking mukha ay mamamatay ka. 29. At sinabi ni Moises iyong sinabi na mabuti, hindi ko na makikita ang iyong mukha uli. Salamat po. Please support our channel. Please like and subscribe.